Right, in this video, I will talk about 5 things that I do before trading the stock market. Ito yung pre-market activity. Kasi ang pagkakaalam ng karamihan na ang activity pa rin trading ka, yung ano lang, yung actual trading na, yung buy and sell lang, ganun kasimple. Ano siya parang there is this Pareto's rule or Pareto's principle, yung 80-20, na 80% preparation, 20% yung trading activity. Okay, so eto, sinulit ko dito, number 1, pre-market activity is to review your trades. Kasi kagabi, nag-trade ako. Syempre may wins, meron losses. So doon i-figure out mo kung bakit ka nanalo, bakit ka natalo, ano pwede improve, ano pwede iwasan. Ayun, tapos check ko rin yung aking hit ratio and edge ratio. That is something to discuss in other video. But yung hit ratio, yung number of wins over number of trades. Halimbawa, sa 5 tinrade ko kagabi, 2 doon panalo. So ilan yung hit ratio no? So more or less nasa 40%. Ganon. Ngayon, yung edge naman, yung edge ratio, ito naman yung kinita mo. So sa average wins mo, i-add mo lahat ng mga kinita mo sa average wins over average loss, kung yung natalo mo gaano kalaki. So with that, kasi meron tayong mga standard na nakaset na para malaman mo na okay ka or something na kailangan mo improve. Okay, so yun kailangan i-review yun. And number 2, eto, review your watch list. Ako kasi meron akong watch list, tingin ko nakita nyo naman yun. I have at least 30 watch list na binabatayan ko siya, minomonitor ko kung ano pa to, okay pa tong stock na to. Ayun nga, nagpa-plot tayo ng support and resistance, nagpa-plot tayo ng trend line, moving averages. Titingnan natin yung RSI status niya, kung oversold na ba to or overbought, or nandun ba siya sa above 50. Kasi ang gusto ko kasi pag momentum trading, yung RSI niya is above 50 para ko medyo may lakas siya, may momentum. And then, yun, nagre-remove ako pag medyo hindi na siya watchlist worthy. Okay. Number 3, ayan, nagpa-plot ako ng target profit at saka cut loss level doon sa mga trades ko. Ayun ang gagawin ko mamaya. Para pag actual na trading time na, hindi na ako yung nabibigla, ganun. Halimbawa, tinamaan na yung cut loss level ko, cut na, benta ko na, talo kung talo. Ngayon, yung take profit level ko naman, pag tinamaan na rin yun, bebenta tayo kalahati. Kasi ang gusto natin mangyari is to maximize our gains and minimize our losses. So, yun, pag nanalo siya, sige lang, tignan pa natin, baka tumaas pa. Pero nag-a-adjust tayo ng ng cut loss level. Okay, so ganun, maximizing our gains and cutting our losses short. Parang mali ba? Pero actually, nagtatrunch din ako sa pagka-cut loss Kasi minsan nagba-bounce pa siya So, yun, kaya napaka-importante, nagpa-plot na ako ng levels para unti-unti siya, unti-unti. Hindi yung isang malaki ang aray, unti-unti. Kasi minsan hindi natin hawak kasi yung market. Siya, nagba-bounce, ganun. Maraming times ganun. So kaya we try to manage our trades intelligently. Okay? Number 4, I also look for stocks scheduled for earnings this week. Actually, Sunday pa lang to. Actually, last week pa lang naglalabas na yung earnings whisperer ng mga declare na earnings nila this week.
So, di ba meron akong strategy na pang earnings, tawag ko doon daddy earnings. Ayun, gagawa din tayo ng video later on. And then lastly, review trading mindset and principles. Ito minsan kasi nakakalimot tayo. Yung pagte-trade ng stocks hindi to sure win, walang ganon. Ang magagawa ko lang natin dito yung probability. Okay, yung hahanapin natin yung stocks na most likely na pwede tayo kumita. Pero hindi siya guaranteed. Walang guarantee dito. Tsaka kailangan ipe-prepare natin yung mind natin sa losses. Ipe-prepare natin yung mind natin sa konting panalo lang. Sa malaking panalo. Yung malaking panalo, madali na yun. Big wins, madali na yun. Pag nandiyan dyan, thank you. Pag wala yun, kailangan naka-ready lang tayo. I-prepare natin yung ating mindset para hindi tayo mag-fall sa emotional trading. Huwag tayo mag-suffer sa regrets kagaya ng mga nakarang araw. Actually kagabi din may mga nagliparan, imagine mo, tumaas ng 15% at 20%, parang ba't di ko siya nakita, ba't gano'n? Tapos last week gano'n din, meron gano'n kalalaki, ba't di ko nasakyan yung mga yun. Ayun, so kaya napaka-importante meron tayong trading principles para hindi tayo maapektuhan ng mga ganyan nagliliparan. Pag lumipad, di okay, hindi natin nakita ganun talaga Hindi naman lahat ingat to avoid also yung fear kasi halimbawa, yung stocks na nabili mo, bumababa. Hindi pa naman tinatamaan yung cut loss level mo. Minsan pag natakot ka na, bibenta mo na kagad lahat. Ayun, so to avoid that, gagawa nga tayo ng plano para yun ang susundin natin para hindi ka maapektuhan ng fear. Isa pa, greed. Tumataas, tataas pa yan, yung ganon. So yung greed na ganon, to avoid that, yung kailangan mag-set na rin tayo ng levels natin. And isa pang emotion is hope. Halimbawa, bumaba yung stocks, doon naman yung cut loss natin. Sisag ako ko, hindi, magbabounce pa yan. Tingin ko, magbabounce pa yan. Kagaya nangyari sa akin sa meron dito isa yung AAP. Grabe yun. Baba. Hindi, tataas pa yan kasi ang laki na nga ng tinaas niya Baba. Ayun, ubos. Okay. Ubos, hindi ibig sabihin na ubos yung natin na portfolio. Ibig sabihin lang, yung gains na wala pa. Parang pera na naging bato pa. So, that's why I share this video para alam natin kung na yung trading is hindi to pachamba-chamba, to sugal. Nakaasa tayo sa swerte. Ito, nakaasa tayo sa analysis, sa mindset, sa research, tapos wala siyang guarantee. Probability game. Alright? So, para lang maano natin yung maging klaro lang tayo. Pero business ka kasi alam mo, pwede ka kumita dito. Pwede ka rin malugi. Yun ang tinatawag na risk. Iba naman, hindi nila kaya mag-take ng risk ng yung magdadrive sila. Kaya iba gusto mag-commute na lang. Iba naman, ayaw nila mag-take ng risk na, baka ma-hold up ako pag nag-commute. Kaya gusto, meron sasakyan. So, ganyan, kanya-kanyang tolerance. Okay, so yun lang, just sharing, and I hope nakatulong to. So mamayang gabi yung trading time kasi sa States tayo nagtitrade. Ayun, so ibang usapan naman yon. Tapos ibang usapan yung after the market. Ito pre-market activity, tapos market hour activity, tapos post-market activity. Alright, so thank you. Sana may natutunan tayo dyan. If you like this video, you just click the like button, and for more videos like this, click the subscribe button. Alright? Thank you. Have a great day. Bye.